Sa isang biyahe pauwi ng Pilipinas, sa loob ng malamig at masikip na eroplano, isang OFW ang halos lamunin ng hiya habang pinapagalitan siya ng mag-asawang maingay sa tabi niya. Grabe naman tong amoy. Reklamo ng babaeng nakadilaw na blouse, nakataas ang kilay. Pwede bang lumipat ka na lang? Naiirita na kami sa'yo. Ang lalaking nakapulang jacket sabay turo sa kanya, kung gusto mong umuwi, sumunod ka sa rules. Hindi yung daig mo pa kami magdala ng bagahe, tapos ikaw pa ang may attitude. Sa likod, may mga pasaherong napapalingon. May nagvi-video pa sa cellphone. Tahimik lang ang babaeng nakaasul na hoodie, yakap ang maliit na bag na parang iyon lang ang kapit niya sa mundo. Wala ni isang sumasagot para sa kanya. Hanggang sa ilang minuto bago ang take-off, umalingaw-ngaw ang boses ng piloto sa speaker. Ang akala ng lahat, ordinaryong announcement lang yon. Pero nang marinig nila ang kasunod na sinabi ng piloto, napayuko ang mag-asawang maingay at nagpalakpakan ng buong eroplano. Si Liza Cruz, 32 taong gulang, 3 taon nang hindi umuwi ng Pilipinas. Nagtatrabaho siyang caregiver sa isang matandang Italian sa Milan. Bago siya umalis dati, tindera lang siya sa sari-sari store. Pero nang magkasakit ang nanay niya sa probinsya at sabay-sabay na pumasok sa kolehiyo ang 2 kapatid, napilitan siyang magbakasakali sa abroad. Sa Italy, hindi naging madali ang buhay. Iba ang klima, iba ang kultura, may ilang amo na mataas ang tingin sa sarili at mababa sa mga tulad niyang Pinay. Pero tiniis niya lahat. Kada padala niya ng pera, iniisip niya na isa-isang nababawasan ng utang at napapalapit ang araw ng pag-uwi. Ngayong araw na ito, ang araw na yon. May hawak siyang simpleng brown na pouch na naglaalaman ng passport, pera at maliit na gift para sa nanay niya. Isang silver bracelet na matagal nang gusto ng nanay niya pero hindi kayang bilhin. Hindi alam ng pamilya niya na pauwi na siya. Plano niyang sorpresa. Pumasok siya sa eroplano, bitbit ang maliit na backpack at isang hand carry na maleta na puno ng pasalubong, kape, tsokolate, sabon, damit at konting laruan para sa mga pamangkin. Na-assign siya sa aisle seat, 25C. Sa upuan sa tabi ng bintana, nakaupo na ang lalaking nakapula, abala sa kakascroll sa cellphone. Ilang sandali pa, dumating ang asawa nitong nakadilaw. May hawak na malaking tote bag, halatang sanay sa atensyon. "Han, dito pala si ate. Sa tabi natin." Ngumiti si Liza, pilit na magalang. "Good morning po," bati niya. "May halong ka ba?" "Excuse po, dadaan lang." Hindi pa man siya natatapos, napasimangot na ang lalaki. "Pakibantayan naman yung bag mo. Baka magasgasan tong bagong jacket ko." Reklamo nito, parang malaking sakripisyo ang pagbigay ng konting espasyo sa aisle. Nagsorry agad si Liza at maingat na ipinosisyon ng bag sa overhead bin na tulong ng flight attendant. Pagkaupo niya, mahigpit na niyang niyakap ang maliit na pouch. Gusto na sana niyang ipikit ang mata at magdasal, pero biglang nagsimula ang walang preno at malakas na usapan ng mag-asawa. "Alam mo Han, kaya ang daming na-stuck sa abroad, wala kasing diskarte. Hindi marunong mag-ipon. Panay picture, panay bili ng pasalubong, tapos uuwi, sila pa ang demanding." Natahimik si Liza. Kilala niya ang ganitong klaseng komento. Ilang beses na niyang nabasa sa social media. Pero iba pala kapag sa tabi mismo niya nanggagaling. Oo nga, sang-ayon ng lalaki, tumatawa. Tingin nila hero sila, trabaho lang naman yan. Lahat tayo nagtatrabaho. Hindi nga ako nagpapabaya sa flight, always on time ako. Yung iba riyan, sigurado last minute mag-book, tapos pa-victim. Napatingin siya saglit kay Liza, parang sinadya. "Tama ba, miss?" Tanong nito, may halong pang-aasar. Umiling lang si Liza, ayaw sumagot. Hindi niya ugaling makipagsagutan. Gusto lang niyang matapos ang biyahe at makauwi. Habang papasok pa ang ibang pasahero, may sumingit na flight attendant para i-remind ang lahat na i-secure ang seatbelt at ilagay ang mga maleta ng maayos. Napansin nito na may maliit na eco bag si Liza sa paanan, may laman na tinapay at bote ng tubig. "Ma'am, pakilagay na lang po sa overhead compartment yung bag para clear ang aisle." Mahina ang sabi ng attendant. "Sige po," sagot ni Liza, sabay yuko para kunin ang bag. Pero bago pa siya makatayo ng maayos, umirap ang babaeng katabi niya.
Ay nako, tingnan mo Han, parang lumang bus lang, may baon pang tinapay. Umorder na lang sana sa loob kung nagugutom. Di yung nag-aamoy kanto tayo dito. May ilan nang napalingon, halatang hindi komportable sa tono ng babae. May isang lalaking nasa likod na napapailing, may isa namang nagvi-video na pala ng palihim. Si Lisa, ramdamang init sa pisngi. Gusto na sana niyang humingi ng pasensya pero nauna na ang flight attendant. Ma'am, mahina ang sabi ng attendant sa babae. Allowed naman pong magdala ng pagkain as long as nakasil. Hindi naman po tayo nagkakaproblema sa amoy. Hindi ka nakakaintindi? Sabat ng babae, nakataas ang kilay. Hindi ko gusto. At itong asawa mo Han, turo kay Liza. Ang bagal kumilos. Kanina pa kami nakaupo, siya na lang ang naiistorbo sa aisle. Huwag kang ganyan, sabad ng lalaking nakapula. Mas malakas na ang boses. Ma'am, sabay turo kay Lisa. Pwede bang bilisan mo? Hindi ikaw ang may-ari ng eroplano. Baka akala mo ikaw ang special passenger dito. Hindi na nakapagsalita si Lisa. Tahimik niyang tinaas ang bag, kahit mabigat, kahit nanginginig ang braso. Wala nang nagawa ang flight attendant kundi patuloy na maging magalang, kahit halatang nagpipigil ng inis. Nang sa wakas ay nakaupo na ang lahat at nagsimula na ang safety demonstration, patuloy pa rin ang bulungan ng mag-asawa. Itong beses, tungkol na sa kung gaano ka jologs ang ibang pasahero. May mga linyang, ay, kita mo yun? Naka-jacket pero tsinelas. Mga OFW na nag-aastang turista. At sana hiwalay ang sekso ng mga ganyan. Sa bawat salitang yun, parang unti-unting lumiliit si Lisa sa kinauupuan niya. Iniisip niya ang nanay niya na siguro ngayon pa lang ay naglalako pa rin sa palengke. Ang mga kapatid niya na nag-aaral. Ang matandang inaalagaan niya sa Italy na humawak sa kamay niya nung huling gabing nagpaalam siya. Gracias Lisa, pertuto. Salamat sa lahat. Kung alam lang ng mag-asawang ito kung ilang gabi siyang nagigising para magbantay sa pasyenteng hindi niya kadugo, baka hindi nila siya ganito tignan. Bago mag-take off, narinig nila ang unang boses ng piloto mula sa speaker. Magandang araw po, this is your captain speaking. Welcome on board Flight 237 bound for Manila. Normal na paliwanag tungkol sa weather, flight duration, seatbelt at iba pa. Tahimik ang mga tao. Ang ilan nagdarasal, ang iba nakikinig lang. Nang matapos ang announcement, bahagyang tumanog si Lisa at pumikit. Konting tiis na lang. Bulong niya, makakauwi ka na. Makalipas ang isang oras sa kalagitnaan ng biyahe, habang tahimik na nanonood ang iba sa screen at ang ilan ay tulog na, biglang nag-request ang flight attendant na lahat ng pasahero ay makinig muli sa message ng piloto. May kakaibang tono sa boses nito. Hindi lang routine, kundi may halong emosyon. Good afternoon again, ladies and gentlemen. Alam ko pong pagod na ang karamihan sa inyo. Marami po sa atin dito ay nanggagaling sa mahabang kontrata abroad, uuwi sa piling ng pamilya. Bago po tayo mag-prepare for landing later, humihingi lang po ako ng ilang minuto. Nagkatinginan ng mga tao. Ang mag-asawang katabi ni Lisa na kanina pa nagrereklamo kung bakit wala pang pagkaing ikot, biglang natahimik. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Bilang piloto, patuloy ng boses sa speaker. Hindi lang po ako basta nagdadala ng eroplano mula point A to point B. Araw-araw, may mga kwento ako nasasagap. Mga taong pauwi dahil may bagong baby. May kasal, may lamay, may graduation, at marami po, mga kababayan natin na galing abroad dalang pawis at pagod para sa pamilya. May munting palakpak sa likod. Ngayong flight po na ito, may gusto lang po akong kilalaning na pasaliro, dugtong ng piloto. Hindi niya po alam na gagawin ko to, pero sa likod ng tahimik niyang pag-upo, malaki po ang utang na loob ko sa kanya. Napatingin ang mag-asawa sa isa't isa. Si Liza, naguluhan, pero nagpatuloy sa pakikinig. Mga kababayan, sabi ng piloto may bahagyang tawa at halata ang pagpipigil ng emosyon. Ilang taon po akong working student dati sa Italy. Nasa komedor ako naghuhugas ng pinggan sa isang maliit na restaurant sa Milan, sabay nag-aaral sa aviation school.
Nung panahong halos gusto ko nang sumuko, may isang kababayan tayo ang palaging nagbibigay sa akin ng extra food tuwing closing. At minsan, lihim pa siyang nag-iwan ng envelope para pantusto sa tuition ko. Huminto sandali ang piloto, parang humihina ng malalim. Hindi niya alam, pero dahil sa tulong niyang yon, nakatapos po ako. At ngayong araw na ito, siya po ang isa sa mga pasahero ko. Uuwi rin galing Italy. Gusto ko po siyang personal na pasalamatan sa harap ninyo. Biglang umingay ang eroplano sa Bulaman. Sino? Saan nakaupo? Nanatiling nakakunot ang noo ni Liza hanggang sa marinig niya ang kasunod na linya. Miss Liza Cruz, naka-blue hoodie sa C25C. Kung okay po sa inyo, pwede po ba kayong tumayo sandali? Parang sumabog ang puso ni Liza sa dibdib. Hindi siya makagalaw. Naramdaman niya ang sabay-sabay na tingin ng mga mata sa buong cabin. Ang lalaking katabi niya ay napatakip ng bibig. Ang asawa nito ay nanakli ang mata. Liza anak, kung naririnig mo to, patuloy ng piloto. Ngayon ay halatang pinipigilan ng pag-iyak. Ako yung batang tinawag mong Adrian noon sa Milan. Yung laging walang pamasahe pa uwi at nangihiram sa'yo ng diksyonary. Dahil sa'yo, may piloto ngayon na nagtuturing sa'yo bilang bayani. Hindi lang OFW, kundi second nanay. Hindi na napigilan ni Liza ang luha. Daan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang tuhod. Narinig niya ang unang palakpak mula sa likod. Sinundan ng buong cabin. Malakas, sabay-sabay, parang alon. Ang flight attendants nakigingiti, may ilan pang nag-aabot ng tissue. Maraming salamat Miss Liza, dagdag ng piloto. Sa ngalan ng airlines na ito at ng sarili kong pamilya, binibigay po namin sa inyo ang lifetime 50% discount sa lahat ng flights namin para sa inyo at isang kasama. At sana po tanggapin nyo rin ang maliit na token namin na seat upgrade pagbalik ninyo. Pero ngayong biyahe, gusto ko pong maranasan yung maupo sa unahan bilang respeto. Cabin crew, kindly assist Miss Liza to business class. Halos manghina si Liza sa narinig. Ay, hindi po kailangan, bulong niya sa flight attendant na lumapit. Pero pinilit siya nitong mahinahon. Ma'am, regalo po ito ni Captain, sabi ng attendant na kanina pang nagtatanggol sa kanya. Tanggapin niyo po, deserve niyo. Habang inaabot ni Liza ang bag at unti-unting lumalakad paalis ng upuan, naramdaman niya ang init ng palad na humawak sa gilt sa braso niya. Si Bea? Hindi. Si Mrs. na maingay kanina. Ate, sorry. Bulong ng babae, halos hindi makatingin. Nagbabarindig ng tingin ng lalaking nakapula. Pasensya na po sa mga nasabi namin kanina, sabi nito halatang nahihiya. Mali kami. Tumingin lang si Liza sa kanila. May luha pero may ngiti na. Okay lang po, mahinahon niyang sagot. Lahat naman po tayo may hindi natin alam sa buhay ng iba. At bago siya tuluyang lumakad papunta sa unahan ng eroplano, dinugtungan niya. Sana lang po, next time, tanong muna bago husga. Sa kanyang pag-upo sa business class, parang panaginip ang lahat. Mas maluwang ang upuan, may masarap na pagkain, may kumot at unan na malambot. Pero higit pa sa komportabling upuan, naramdaman niya ang bigat ng pagpapahalaga na ibinigay sa kanya. Hindi dahil may malaking sweldo siya, hindi dahil sikat siya, kundi dahil sa simpleng kabutihan na ginawa niya noon nang walang inaasahang kapalit. Sa likod, patuloy ang bulungan ng ibang pasahero. May nagsasabing, grabe, siya pala yung tumulong sa piloto. May iba namang nagbubuntong hininga, tila napapaisip. Ang mag-asawang maingay kanina, tahimik na lang. May ilan ring lumapit sa kanila at bumulong. Kaya ingat sa pananalita. Hindi natin alam sino ang tinataboy natin. Paglapag nila sa Maynila, naghiyawan ang mga pamilya sa arrival area. May hawak na karton ang ilan, may bulaklak, may stuffed toy. Si Lisa, dala ang maliit na backpack, kinabahan habang lumalabas sa gate. Napatingin siya sa kaliwa. Doon, nakatayo ang nanay niya. Payat na, may hawak na rosaryo,
At sa kanan, ang dalawang kapatid na parehong umiiyak na sa tuwa. "Ma!" sigaw ni Lisa, tumakbo papunta sa kanila. "Anak!" Yakap ng nanay niya, mahigpit na parang ayaw ng pakawalan. "Ang tagal kitang hinintay." Hindi na sinabi ni Lisa kung anong nangyari sa eroplano. Hindi na mahalaga kung may discount na siya o upgrade. Ang mahalaga, nasa piling na niya ang pamilya at alam na niya sa puso niya na hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo. Sa kabilang banda, sa control room ng airport, pinanood ni Captain Adrian ang live feed ng arrival area. Nakangiti siya habang nakikitang yakap-yakap ni Lisa ang pamilya niya. "Salamat ulit, tita," bulong niya sa sarili. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging piloto. At hindi ko matututunang gamitin ang boses ko para ipagtanggol ang mga tahimik na bayani." Salamat sa pagsama atin sa kwento ni Lisa, ang OFW na minamaliit sa tabi ng eroplano, pero nang magsalita ang piloto, siya pala ang tunay na dahilan kung bakit may lumilipad na pangarap sa langit. Nagtuturo sa atin ang kwentong ito na bago tayo manghusga at manginsulto, isipin muna natin, ano kayang kwento sa likod ng pagod na mukha na yan? Ilang gabi kaya siyang hindi natulog para sa pamilya? Hindi natin alam kung sino ang tinutulak nating pababa o kung siya pala ang taong minsan na ring nag-angat sa atin, direkta man o hindi. Kung ang kwentong ito ay nakapagpaalala sa iyo ng isang OFW na kakilala mo o ng kahit sinong tahimik na nagsasakripisyo para sa pamilya, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mensahe ng respeto, pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa mga modernong bayani ng ating bansa. At kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapakilos sa iyong damdamin at magpapaalala ng kahalagahan ng empatya, pagpapakumbaba at tunay na pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!